Rabir Boulder, narito pong muli. Larry Gadon, nagsalita laban kay BP Sara. Sabi po ni Larry Gadon, malinaw na ang mga ligasyon laban kay Vice President ah, Sara Duterte mula sa affidavit ni Ramil Madriaga na detalyadong inilahad kung paano umano nagmula sa Pogo operator ang drug financer ang malaking pondo para sa kanyang kampanya noong 2022. Tama si Presidential Advisor Larry Gadon sa kanyang matapang na paninindigan, si VP Sara ay boba na walang laman ang utak sa paraan ng kanyang pamumuno sa paghawak ng mga isyong ito. Ano po? Na nagdudulot lamang ng kaguluhan at panganib sa national security. Pakinggan po natin ang mga sinasabi ni Larry Gadon tungkol kay BP Sara. Ito po. Resign, Sara, resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because she has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country. Dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan, magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga namang halatang halata na wilaldas lang niya. At tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice President na ang mga naka-item ay sobrang laki ng mga procurement nila na sinasabi lang nila na nagkamali. Pwede ka ba naman magkamali? Alam niyo po, ang pagkakamali, applicable lang yan sa maliliit na bagay. Maaring sabihin mong hindi mo sinasadya, yung tinatawag na honest mistake. Mayroon po kasing mga ganun eh. Pero pag ang involved milyon-milyong halaga, imposibleng magkamali ka dyan. Nakakatakot magkamali dyan dahil ikaw mismo ang babagsakan yan. Okay lang magkamali ka sa maliit na halaga. Pero kapag ang involved na pera ay mas malaki na, nagkakahalaga na ng milyon-milyon, ang pagkakamali po dyan ay hindi po katanggap-tanggap. Kagaya po ng sinasabi ni Larry Gadon, hindi po talaga katanggap-tanggap yan. Ganon, paulit-ulit nagkakamali ka, milyon-milyon nagkakamali ka, mga items na nagkakahalaga ng halos 10% lamang from the amount that you have placed in your expenses. Talagang halatang halata. No? Kaya dapat na itong si Sara ay mag-resign na. At itong affidavit ni Madriaga ay punong-puno ng mga katotohanan magmula sa mga detalye, sa mga pangalan at sa mga lugar. Talagang makikita mo yung mga detalye at yung mga pangyayari ay talagang makatotohanan. At kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya papasyal doon sa 10 oras ng gabi, doon sa BJMP para kausapin itong si Madriaga sapagkat natatakot siya na ito ay ilabas. Nailabas na. Kaya ngayon ay talagang wala na. Alam niyo po, itong pagdalaw po ni Sara Duterte sa BJMP facility sa Bikutan at ang kanyang dadalawin di umano ay si Ramil Madriaga. Ito po ay inilabas, kung kilala niyo po ang vlogger na si Peebles Talakera, narinig ko po yan sa kanya. Pero hindi niya sinabi, hindi niya binanggit doon na Ramil Madriaga. Bakit daw dumadalaw si BP Sara sa ganung 10 oras ng gabi sa facility ng BGMP sa Bikutan? Ayun na pala, nakuha ko na yung buong kwentong yun. Andito na nga, lumabas na nga ito na walang iba kundi si Ramil Madriaga na kasalukuyang nakapit po ngayon sa Bikutan, sa facility ng BGMP dyan sa Bikutan. Pero nanganganib po ang buhay niya kasi mayroon po siyang isiniwalat na napakalaking maaring magpabagsak kay Sara Duterte. Ano po? Kaya kailangan po siyang mailipat kaagad ng piitan.
kahit saan basta wag dito dahil madali lang po siyang masabotahe diyan, madali siyang makalawit diyan sa BGMP ano. Eh, alam niyo naman, ang mga Duterte kapag gumamit ng pera 'yan, napakabilis. Ha? Ang mga Duterte wala talaga tayong pagpupuntahan diyan dahil nga sila nagbabayad talaga sila ha ng mga magtatanggol sa kanila. Marami po, marami pong mga bayarang trolls ang mga Duterte. Ha? Ito na yung mga banateros, mga bayaran yan mga yan. Ha? Marami pa nga dyan eh. Ah, Sila ang mga binabayaran upang ipagtanggol ang mga Duterte. Kalat na po yan. Ha? Isa nga pong vlogger na babae, oh, na in-invite daw siya, di umano, ha? Ng isang DDS vlogger. Ini-invite siya na para bumaliktad. Ino-offeran siya ng malaki. Ha? Pera ang kapalit, siyempre, malaki. May pakondo pa, mayroon malaki yung sweldo, nasa 70,000 yata yung mga sinasabing kabayaran kapag lumipat siya, ha? Pero hindi niya kinagat dahil alam niya hindi ganoon yung kanyang pagkatao. Oh, ito na naman. Oh, pakinggan po ulit natin. Wala nang karapatan itong si Sara na maging vice president. Kaya Sara, resign. Sara, resign. Sara resign. Dapat lang na mag-resign ka dahil wala ka namang alam. Napakababaw ng utak mo. Isa kang boba. Saksakan ka ng boba. Hindi ka marunong magsalita. Lahat na lang gusto mo basahin. Walang laman yung ulo mo. You cannot even speak straight English. You cannot expound your thoughts. Paano na yan? Wala ka man lang statesmanship on anything. Alam mo nung nandun ako sa United Nations General Assembly sa Doha, Qatar, yung mga ministers doon, ang gagaling nila magsalita. Pero sila, mga galing pa ng mga African countries yan, ha? Pero ang gagaling nila magsalita nang walang binabasa. Nakakausap namin na talagang based on their experience, yung kanilang thoughts, yung kanilang mga sinasabi, the way they explain, ang gagaling nila. Eh, itong si Sara, napakaboba, saksakan ng boba, walang alam. Kaya talagang hindi siya dapat maging vice president. Buti na lamang at nahalata na natin kung ano pala ang qualities niya, kung ano ang capacity niya, kung ano ang mental state of mind niya. Talagang napakalayo. Hindi po pwede talagang maging leader yung ganyan dahil boba, saksakan ng boba. At wala talagang alam. At bukod pa doon, indulgence tayo pa. Kaya dapat talaga, mag-resign ka na. Sara, mag-resign ka na. Ginugulo niyo ang Pilipinas. Puro kayo destabilization. Masama ang epekto sa ating bansa, pero sige pa rin kayo. Hindi kayo nag-iisip para sa bansa. Iniisip nyo, kaya nyo kasi gustong mag-resign si BBM or tanggalin si BBM, ay para makalibre kayo sa inyong mga kasalanan, para maitago. Yun po ang isa pa. Sila po, yun mga DDS at mga Duterte, ang susulong na magbitiw si BBM. Para ano? Unang-una, para makalibre sila sa mga kaso nila. Yung mga kaalyado nilang nasasangkot ngayon sa mga anomalya ng flood control scam. Ano? Malilibre yan. Ha? Mawawala yun, mapawalang sala yun lahat. Si Saldico, nakaaway nila nung mga nakalipas. Nagsalita, ibinaling, ibinentang kay BBM, yung mga porsentuhan dyan sa kickbacks, dyan sa flood control anomaly, kinampihan nila. Lalo na itong si uh, Harry Roque, ano? Kumampi, nagsalita tungkol sa pagbibigay ng immunity daw kung magkaganon kung magiging presidente si Sara Duterte. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman nangyari yung kanilang gustong patalsikin si Bongbong Marcos dahil nga iba, hindi unconstitutional yung kanilang gustong mangyari. Mas marami po ang sumusuporta sa pananatili ni Bongbong Marcos sa pwesto hanggang 2028, hanggang matapos niya itong mga akusasyon na to, itong mga anomalya ng flood control anomaly, ano? At saka ghost project. Ganon din po ako, sumusuporta po ako sa liderato ni BBM. Wala po tayong pagtatalunan diyan, ano?
ang inyong mga kaso. Kaya ganyan. Kaya kayo nagdi-destabilize. Kaya ikaw, Sara, dapat mag-resign ka na. Wala kang silbi. Boba ka. Boba, sa akin ng boba. Nananawagan ako sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara Duterte to order. Yan din ang panawagan ko na ilipat itong si Ramil Madriaga kasi nakitaan po na may katotohanan ang kanyang inilabas na mga salita niya sa yung kanyang inilabas. Marami pong nakakita na mayroon po talagang katotohanan, malaki ang posibilidad kasi inopen po yung Facebook niya, yung Facebook page ni Ramil Madriaga. Nakita po talaga na mayroon po silang samahang ni Sara Duterte. Ano? Mayroon pa nga po dyan yung naka-green si Sara Duterte ang damit niya na sinusuntok niya sa dibdib si Ramil Madriaga. Oh, ano ba ibig sabihin nun? Talagang mayroon po silang nakalipas na samahan. Ha? Ngayon, yung yung cellphone niya na tatlo na nasa korte pa na hindi pa na-evaluate dahil nga sa pagkakabimbin ng kasong ito na siya ng kidnapping yun mga po ang naging dahilan. Ang naging dahilan daw po ng pagkakakulong niya ay inireklamo daw po siya ng inireklamo siya ng isang ano yata ng may-ari ng lupa ng kidnapping at ang humawak ng ng kasong yon ay si Harry Roque na inireklamo niya rin ng land grabbing. Kaya po siya nandoon ngayon uh, sa BJMP detention cell. Pero hindi pa po nagpo-proceed yan mga ano na yan na yung kasong yan ni Ramil Madriaga. Kasi nga po wala pong piyansa yung kinaso sa kanyang kidnapping Oh. Killings. Kung si Presidente Bongbong Marcos, si Lisa at si Martin nga ay inorderan niya na patayin. What more pa itong si Madriaga na nakakulong. Kaya dapat ay ilipat yan at bantayan ng gusto. Pati sa pagkain. At baka siya ay lasunin. At baka rin siya ay patayin dyan sa riot dyan sa BJMP. Kaya dapat ilipat yan sa lalong madaling panahon. Agad-agad ay ilipat. At yan ay bigyan ng proteksyon na hindi siya magagalaw ng kahit sino man. At mahirap na, baka yan ay patayin yan. Alam nyo naman, yung kanyang binabanggit doon sa kanyang affidavit ay mahilig magsalita ng ipapapatay. Kaya dapat yan ay talagang pangalagaan. Yan po. Yan po, napakinggan nyo yung mga sinabi ni Larry Gadon tungkol kay Sara Duterte. Mariing binatikos ni Presidential Advisor Larry Gadon si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga aligasyong nakasaad sa affidavit ni Ramil Madriaga na siyang naaniyay patunay na umano'y kawalan ng kakayahan nito na manatili sa pwesto. Muli rin niyang tinawag na boba ang walang laman ang utak ng ng pangalawang pangulo. Iginit din ni Gadon na dapat ilipat ng detention cell si Madriaga dahil nga sa posibleng banta sa kanyang seguridad. Lalo't ayon sa mga paratang, may kakayahan umanong mag-utos ng karahasan ang Vice President. Totoo po yan. Nakita niyo naman nyo sa mga nauna niyang video nung naggalit siya. Nagalit siya kung daw ang sinabi niya ganito, kung daw siya mamamatay, ipapatay mo. Patayin mo si BBM, si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Yun po ang mga katangang binitiwan ni Sara Duterte nung siya nag-i-speech. Galit na galit po siya noon. Nagmumura pa siya. Kaya po ganap akong sumasang-ayon ayon kay Gadon sa mga sinasabi niya. Dapat nang mag-resign si Sara Duterte sa kanyang pwesto bilang isang vice presidente. Kung tutuman lang ang bahagi na ito ay malubhang paglabag sa batas at tiwala ng bayan sa halip na pagpatuloy ang pagiging hadlang sa matiwasay na pamahalaan ni Pangulong Marcos.
mas makabubuti para sa lahat kung siya ay bumaba sa kanyang pwesto upang bigyan ng pagkakataon ang bansa na magpatuloy ng walang ganitong mga kontrobersya. Ano po? Ang katotohanan ay kailangang linawin sa tamang investigasyon, ngunit habang naghihintay ang resignation, ang pinaka matuwid na hakbang para sa kapakanan ng Pilipinas, ha? Resign. Sara, resign. Okay. Hanggang diyan po muna tayo, no? Wag niyo pong kalimutan like, subscribe and share ang aking YouTube channel, Ramir Boulder. Pati na rin po sa mga nanonood sa Facebook page, Ramir Boulder. Paki-follow na rin po. Marami pong salamat.